Hi guys, Echo here and pag-usapan natin ang nakakalungkot na sinapit ng career ni Cuadro Alas. Guys, just a quick recap. Nung nasa MP promotion siya, sobrang ganda ng takbo ng career niya. Sobrang ganda ng mga laban niya. Lahat ng victories niya, impressive talaga. And kitang-kita natin yung lupit niya talaga sa taas ng ring. Grabe yung timing, yung precision, yung power, yung strategy, lahat na. Pati yung marketability niya, sobrang sikat niya talaga. Lalo na sa Japan kasi putok na putok yung pangalan niya do'n kasi hinahamon niya si Inoue. Kumbaga halos lahat ng fan nasa Pilipinas bilib na bilib sa kanya. Hindi ko lang alam kung anong pumasok sa utak ng taong 'to para magsarili at isipin na kaya nilang dalawa ng kapatid niyang kupal na i-manage yung career niya. Na kaya na nila sa sarili nila na gumawa ng sarili nilang laban, 'di ba? Gaya nung kay Donaire, isipin mo gusto niyang labanan si Donaire na sila-sila nagne-negotiate. Kaya sabi ni Donaire, "Uy, hindi pwede yan. May promoters tayo. Dapat sila yung nagne-negotiate yan, hindi tayo." 'Di ba? Hindi po ito ano, boxing sa kanto na pwede kang makipag-negotiate na, "Uy, tara suntukan tayo." Ganun lang, tuloy na agad. Hindi po. Ang boxing po, may mga promoters po yan na dapat nirerespeto nyo. Kasi yung mga promoters na yan na nagbibigay ng laban sa inyo. Kung wala sila, wala din kayo. 'Di ba? That's how boxing works. Hindi pwede yung kayo-kayo lang. Hindi pwede yung kayo-kayo lang yung kikita. Kailangan talaga lahat. May babayaran ka talaga diyan. Lalo na sa MP, eh, kumpleto sila ng mga trainer, handler, dietitian, sparring partner, promoter, lahat 'yan. Kaya yung mga boxer nila doon alagang-alaga. So bilang boxer, ang gagawin mo na lang, magfo-focus ka na lang sa laban and pagbubutihan mo na lang yung training mo. Kasi may mga nagma-manage na ng career mo and may mga tao na nakikipag-negotiate para sa'yo, 'di ba? So, less na iisipin mo. Though may kailangan ka lang talagang bayaran, yung mga fee nila. Well, hindi mo naman talaga maiiwasan yun, part talaga yun ng business, 'di ba? Gaya ng sa NBA, yung mga NBA players, 'di ba may mga agent 'yan. Hindi naman puwedeng sila-sila lang ang nakikipag-negotiate sa contract nila, 'di ba? Gano'n lang din sa boxing, pare-parehas lang din 'yan. Eh, masyadong matalino 'tong magkapatid, ang gusto yata nila, sila lang dalawa ang kikita. And yung kapatid na isa, na kupal, can you imagine, kapatid ka, kung ikaw talaga, eh, mapagmahal sa kapatid mo, hayaan mo na umusbong ang career niya, na maging global superstar siya. Eh, kaso mas gusto mong ikaw ang sumisikat, eh. Gusto mo makuha yung 10% bilang isang head trainer. Oh, tapos head trainer ka, eh, hindi ka naman professional. Wala kang background sa boxing. Hindi ka professional coach or whatsoever. Wala kang, alam mo yun, wala kang impressive resume para maging head coach. Kaya kita mo yung performance ni Cuadro Alas. Kitang-kita natin, evident nyo sa bawat laban niya na ikaw ang nag-handle. Bara-barang strategy, round 1 pa lang, all out na. Walang strategy, basta bitaw lahat. Round 1 pa lang, hingal na hingal na. Paano? Walang strength and conditioning coach. Walang dietitian. Kung ano-ano ang mga kinakain sa katawan. Ang boxing po, eh, science yan. May science po lahat yan. Pati yung kinakain ng boxer, dapat monitor yan. Kasi kung mali yung kinakain mo, hindi ka tatagal sa ring. 'Di ba? Ganun ho yun. Hindi ko lang alam sa magkapatid na 'to kung anong pumasok sa isipan nila na naisip nila na kaya na nilang i-handle yung career nila na sila-sila lang. Alam ko mas matimbang ang dugo kaysa sa anumang bagay, pero piliin mo yung career mo kasi yung career mo minsan lang darating sa buhay mo 'yan, and bilang boxer, limited lang yung time mo sa taas ng ring. Sa edad mong 35 years old, wala kang belt, wala kang kahit ano na leverage na puwede mong maengganyo si Inoue na labanan ka. 'Di ba, bakit ka niya lalabanan, wala ka nga sa top 5 ranking ng division niyo, eh. So yun lang yun. Imbes na mag-focus ka sa kay Inoue na pang-aasar na ginagawa mo sa kanya, magpakitang gilas ka.
Sa next fight mo, kung tune up man yan, kahit ano man yan, i-grab mo na. At ipakita mo talaga kung sino ka, ipakita mo yung impressive victory mo. Kaya nga tune up fight eh. Diba? Para magmukha kang malakas. Kaso tune up fight na nga lang, nabubugbog ka pa. Tapos hinihingal ka pa. Diba? Sipin mo, ang ganda ng karar mo sa MP, tapos nung nagsolo ka, humina ka na nga, nawalan ka pa ng laban. Ang tagal mo nang walang laban, no? Hindi habang buhay, may pera ka. After boxing, anong gagawin mo sa buhay mo, di ba? Depende na lang kung may business ka. So, ayun lang. Kung ikaw naman talaga magmalasakit kang kapatid, putya, hayaan mo yung kapatid mo sa sarili niyang karir. I-push mo siya para mag-improve. Nakikita mo nang ang ganda ng takbo ng karir ng kapatid mo, tapos bigla kang papasok na head trainer, wala ka namang alam. Kita mo nangyari dun sa kapatid mo. Wala siyang disiplina sa sarili niya. Kumakain siya ng kung anong gusto niya. Magte-training siya kung kailan niya maisipan. Diba? Paano nga? Wala siyang respeto sa inyo. Kasi paano ka re-respetuhin? Mas matalino siya sa iyo. Hindi katulad pag napapalibutan siya ng mga professionals na mas matalino sa kanya. Pag sinabing bawal, bawal yan. Natututukan lahat ng ginagawa niya. Pag sinabing mo dumisiplina ka, kailangan talaga didisiplinahin siya. Kayo, kaya nyo bang gawin yun? Siyempre, puro yes man lang kayo sa kanya kasi nga, siya ang boss nyo at siya nakakaalam ng mga ginagawa niya. Kasi nga, boxer siya, professional boxer siya. May experience siya. Kayo, wala naman kayong alam dyan. Kaya yun lang, sana, kung ikaw talaga ay tunay na kapatid, sana isipin mo yung ikabubuti ng karir ng kapatid mo. Sana nga, inisip mo yun kasi, imagine kung naging global superstar siya, nakalaban niya sa Inoue. 'Di ba? Set for life na siya, kahit mag-retire na siya, okay lang kasi malaki na pera niya eh. Tsaka malaki rin yung maibabalato sa'yo. Isipin mo, simula nung umalis kayo sa MP, nakakailang laban pa lang kayo. And yung mga laban nyo, hindi pa impressive victories. Puro tune-up fights na nga lang yung nalaban nyo, nabubugbog pa kayo. 'Di ba? Ako, real talk lang yung sa akin. Kung kay Cuadro Alas talaga, fan ako ni Cuadro Alas sa itaas ng ring. Pero outside the ring, sa mga decision niya sa buhay, hindi ako fanatic ng mga decision niya. Sipin mo, palibutan mo yung sarili mo ng mga taong walang experience sa larangan ng boxing. Yung kapatid niya, super kupal. Alam nyo guys, super kupal. Paano ko nasabi? Isipin mo yung mga pillars ng boxing, mga promoters, kinukupal niya. Sean Gibbon, sasabihan niya ng puting aso, puting iinsultuhin niya. Anong utak meron ka? Wala ka na nga naitutulong, nakakaperwisyo ka pa. Ikaw yung mga taong mahirap pakisamahan eh. Hinihila mo pababa yung mga nakapaligid sa'yo. Ang gusto mo kasi, nasa iyo ang spotlight, nasa iyo ang atensyon. Paano ka bibigyan ng credit? Yung performance ng kapatid mo, walang kwenta. Real talk yan ha. Walang kwenta nung ikaw na nagmamanage. 'Di ba? Gusto mo lahat ng attention sa'yo. Natural, ikaw ang sisisihin dahil ikaw ang nagkukupal dyan eh. Kung hindi ka sana umeksena at gusto mong solohin yung kapatid mo, di sana, ang ganda ng karir niya. Diba? Superstar sana dating niya dito sa atin. At sa buong mundo. Kilalang kilala sana siya. Kaso hindi na ganun eh. Hindi na katulad nung araw eh. Ngayon, parang dinadaan-daanan na nga lang siya. Parang wala na talagang pakialam yung mga tao sa kanya. Dito na lang sa atin siya medyo kilala kasi nga, wala naman tayo ibang boxer kundi sila-sila lang eh. 'Di ba? Sa ibang bansa, wala na, hindi na masyado na pinag-uusapan. Dati siya yung pinag-uusapan na matinding makakalaban ni Inoue na, 'di ba? Na lalabanan niya sana, matunog na 'yun. Sana nangyari na 'yun kasi yung mga past fights ni Inoue against sa mga boxers ng MP Promotions. So, with that being said, therefore we can conclude that MP Promotions has the ability to make the fight happen. 'Di ba? May kakayahan sila kasi may connection sila para makuha yung laban against Inoue. 'Di ba? Huwag mo nang isipin yung babayaran mo ng mga fee kasi nga normal nga sa boxing 'yun. Kung gusto mong mapalaban at
kumita ng malaki, siyempre need mo rin gumastos. Laki namang ikaw lang ang kikita, anong nangyari sa'yo? Kaya wag mo nang sayangin yung career mo hangga't bata ka pa. Hindi ka na pala bata, 35 years old ka na. Hangga't may nalalabing oras pa at binibigay sa'yo yung chance na bumalik sa MP promotions, i-grab mo na. Kahit ang kapalit nun, iwanan mo yung kapatid mo, iwanan mo. Kasi para sa ikabubuti mo to at para sa pamilya mo at para sa kapatid mo. Kasi kung kikita ka ng malaki, damay-damay kayo, di ba? Please lang, bitawan mo na. Kainin mo na pride mo at bumalik ka na sa MP promotion para mapalaban ka na. I-grab mo na yung kahit anong opportunity nandyan. Kahit maliit man yan o malaking laban, i-grab mo na. Kung yun naman ay magdadala sa'yo sa pinapangarap mo na fight against Inoue, malay mo, magkaroon ng chance na makalaban mo siya. Magkaroon ka ng impressive victory na makuha yung attention niya kahit sabihin na natin hindi ka champion, at least meron kang impressive victory na pwede niyang i-consider na para labanan ka. Kasi nga matagal mo nang nagmamakaawa ng labanan ka niya. 'Di ba? So yun lang. Ako wala akong masamang tinapay sa'yo. Fan mo ako bilang isang Pinoy. Proud ako sa na-achieve mo. Pero sa mga naging decisions mo sa buhay mo and sa pananaw mo sa buhay, hindi ako fan yan. Yun lang. Sana matauhan ka na at bumalik ka na sa MP para maging maayos na yung career mo kahit sa huling sandali. 'Di ba? Yung kapatid mo, iwanan mo na. Kupal yan eh. Sige na. Napasakit niyo ang ulo kong magkapatid eh.